yung sarili, makabawi. Kung gusto nyo akong binyagan, ilabas nyo yung hari ng tugma. Pwede yung tapla pero hindi pa rin. Napakaganda lang ng idea ng langit lupa. Naniniwalang kayang baguhin ni Zack Maestro ang tingin ng tao sa kanya. MC na sunod, hindi na uubra kay Looney si Battle ayon sa netizen. Plus, kinisa sa comment section at tinawag na pinakawak daw na hurado ngayon sa flip top at Lanzetta. Pinuri si Enigma dahil sa pagbibigay daan daw nito sa mga upcoming MC mula sa mga minor league. Naging napakaganda nga ng resulta ng pagsisimula ng kauna-unahang langit lupa tournament ng flip top at ramdam na ramdam ito dahil sa positibong mga komento ng nakapanood nito. Nagkaroon man ng pagdududa ng unang i-anunsyo ito ni Enigma ay pinatunayan naman ng mga kalahok na karapat dapat sila para sa ibinigay na slot sa kanya-kanya nilang bitbit na liga. Ayon pa nga sa ilang nakapanood ay mukhang mas nakaka-excite pa nga raw panoorin ng langit lupa kaysa sa isabuhay lineup ngayong taon. Sa isang reaction video na in-upload ni Lanzetta, pinuri niya ang mastermind ng langit lupa tournament na si Enigma dahil sa pagkilala niya sa mga nagkampyong MC o nagpakita ng kakaibang husay sa kanilang respective league. Hindi raw tulad noon na kahit champion ka ay kailangan mo pa rin dumaan sa process of elimination para makasampa ng big stage sa flip top. Itong langit lupa, sobrang interesting talaga nitong lineup na to eh. Pagka-tournament na to, yung lumabas tong langit lupa tournament na poster, ang dami na paisip kung yung langit lupa ba is Ogie versus Feds. Pinakamagandang maliwanag ni Enigma dyan is yung first, second side, puro bago pa sila. Looney, sila Target, si Delo, si Patas. Parang binabalik niya lang yung spirit ng second side na, ito mga bago ulit. Wala naman itong pinagkaiba sa unang second side eh. Ang pinagkaiba is may platform na talagang inaapakan ko mga to dahil ito nga yung kinaganda nun. Bawat hindi amateur league, hindi na matatawag na amateur league yung iba. Established na yung mga tulad ng Motus, FRBN, Bargain. Nakakatuwa lang din na para siyang syempre pagka-amateur inter-barangay, inter-city. Pero this time parang national champion ka dito sa lugar na to. Parang city versus city. At the same time, bit-bit mo yung liga mo sa likod mo. Yung harap mo, yung pangarap mo na makatungtong sa kaya ka nga nag-battle rap eh. Kaya nga nag-champion ka kasi gusto mo makarating sa pro league. Napakaganda lang ng idea ng langit lupa na na-overlook ng tao. Masyado nilang in-overthink yung langit lupa. Hindi natin dinignan yung larong bata na langit lupa. Langit lupa tournament ka agad. Hindi siya na parang babattle ka lang. Di tournament na to kagad. Direkta ka na kung mag-move forward ka sa next round. Champion sila eh. Nakaisip ng magandang treatment si Enigma para sa mga nag-campion sa mga smaller leagues. Dati kasi pag campion ka dito, mag-tryout ka pa rin. Pag nalaglag ka sa tryout, it's 50-50. Kung mabibigyan ka pa ulit or wala na. This time parang okay dahil pinatunayan mo dyan, tournament agad. Ika nga sa kanya kay Sir Arik na parang hindi porkit nanalo may susunod or hindi porkit natalo wala nang susunod na laban. Ang ganda lang din. Pero at least nabigyan ng pagkakataon ng makasampa. Yung iba nga dyan, hindi na makasampa tulad ko. Humugot pa ang Lanzetta. Congrats agad sa mga napili dito sa tournament nito. Deserve nyo yan. Binigyan ka ng spot ng pagiging deserving. Ang gagawin na lang is patunayan na lang talaga. Katatapos lang ng Reign Assault 17, kita nyo naman yung mga resulta ng ilang laban. Mga ganitong klaseng matchup sa Reign Assault 17. Hindi man siya in terms of quantity ng viewership, pero yung quality ng viewership mukhang marami naman natutuwa. Shoutout sa kanila. Shoutouts na rin sa mga hindi naniniwala bago lumabas yung mga video. Kita nyo naman, grabe yung mga MCs. Marami pang parating. Kung natutuwa man ngayon sa mga resulta ng ilang upload sa atin mula doon, gusto kong isipin kung yan yung mga best of the best ng mga iba't ibang underground leagues. Isipin nyo pa yung iba pa sa liga na yun. At syempre lahat pa ng liga na hindi pa kasali doon sa langit lupa. Marami talaga yung abangan. Hindi naman lahat talaga pwede mapili sa langit lupa tournament. Kaya nandyan pa rin yung POI. Syempre yung susunod na langit lupa tournament kung may bagong MC, bagong liga na lalo pang seseryosohin, lalo pang magpupursige para mapabilang doon. Hindi napigilan ng ilang netizen ang mag-react sa naging resulta ng unang upload ng langit lupa tournament na Jabo vs Boys Loop. May ilang nagkomentong parang niluto raw yata ang kinalabasan nito. Lalo pa nga at may linya si Jabo na binuo raw ni Enigma ang nasabing torneo para magharap sa finals ang mga pambato ng Motus at ng Pulo. Pero pangarap ko to, di kita bibigilan kung gano'n gusto mo manatili sa flip top. Ito payo ko chong, manghingi ka ng spot kay Shernan kasi marami siya nun. O nadami pa si Shernan, baka sabihin walang utang na loob. Kayo na bahala kung mamasamain nyo kasi itong langit lupa binuo para sa Motus at Pulo. Kaya fans, galingan mo! Dagdag pa ng ilan, kitang-kita naman daw kung sino ang tunay na nangibabaw sa dalawa na maging si Jabo noon ay tila nagulat daw sa pagkapanalo niya. Katakot-takot na pambabash din ang inabot ng tatlong huradong bumoto kay Jabo na sina Plasma, Unique at Fuse dahil hindi raw na ipaliwanag ng maayos ng mga ito ang boto nila. At nang ilabas pa ang laban ni na VLD at Blitzen, nakuha na naman ni Fuse ang gigil ng netizen nang iboto niya si VLD at pinakikiusapan na siya ng mga itong tumanggi sa susunod daw na kukunin siya ulit bilang hurado sa mga bata. Isa ako sa bumoto kay Jabo, round 1, bibigay ko kay Jabo yung round 1, round 2 medyo dikit pero bibigay ko pa rin kay Jabo yung round 2 dahil hindi siya nawawala sa komento.
pa rin humuhupa ang iniwang ingay na nag-viral na post ng isang babaeng di umano'y pinapormahan daw ni Mot online dahil sa mga screenshot ng pag-uusap sa pagitan nila at screen recording ng video call. Ilang mga fans ang nagpahayag ng pagkadismaya sa inakto daw na ito ni Mot sa kabila ng kalagayan ng asawa niya. Hindi naman nakaligtas ang babae sa likod ng nag-viral na post at pinahagingan din ng ilang netizen na anyay may ibang hangarin daw ito sa pagdidisclose na naging usapan nila. Halata naman daw na gusto rin daw nito ang atensyon na ibinibigay sa kanya ni Mot base na rin daw sa mga reply nito sa MC. Iginiit naman ng babae sa isang komento na hindi naman daw siya ang kausap ni Mot sa buong convo na yun kundi ang asawa niya at ang pagsagot niya ng mag-video ko lang MC ay para lang kumpirmahin kung totoo ang pakilala nito sa kanya. Ilang battle rap fans naman ang nagkomentong hindi na raw uubra si Mot kay Looney kung sakaling maghaharap ang dalawa, lalo na nga at may iaanggulo ng matindi sa kanya ang hari ng tugma. Balita ko babaero ka raw, marami na nagsabi. Talagang natanggap mo naman na yung pera pero inaano sa asawa. Libo-libo, walang resibo, dinala ng iPhone yung kabit. Alam ba ng asawa mo nang niloloko mo siya? Sa tuwing lalabas ka ng bahay, may katagpuan kang iba? Okay lang namang manita sa buhay. Yan ay kung ihemplo kang lalaki. Kaso nung labang mo ng kay Fukuda, iba yung kasama mong babae. O usapan, walang tamay ng asawa, di ba? Pare, sinusunod ko yan. Di ko naman tinama yung asawa mo, yung kabit mo lang. Samantala, halata naman ang kumpiyansa ni Enigma na makakabalik pa ang MC na si Zack Maestro sa kanyang A-game sa paparating na second side 15 kung saan makakalaban niya rito ang undefeated na si Shaboy. Ayon kay Enigma sa kanyang latest Enigma Machine, pagkakataon na raw ito ng dalawa na baguhin at ibahin ang naunang tingin sa kanila ng mga tao dahil alam naman daw niya ang kakayahan ng dalawa na nakita naman ng lahat sa mga past battles ng mga ito. Natatanda ang disappointed ang mga fans si Zack nitong mga huling laban niya kung saan ramdam ang kakulangan nito sa paghahanda. Samantalang si Shaboy ay may iniwang imahe naman sa mga nakapanood ng Ahon 13 sa pagkaka-involved niya sa battle noon ni Sir Deo at ni Husky. Ang pagbabalik ni Zack Maestro at syempre tuloy pa rin ni Mr. Undefeated na si Shaboy. Siguro ako personally ang habol ko na lang dito sa matchup na to yung mabaliktad niya yung expectation ng mga tao at yung mga opinion, mga perception. Minsan nasa essence ng hip-hop talaga yun. Ang buong hip-hop, hindi lang battle rap, no? Sa mundo ng hip-hop, napakaraming karakter talaga na hindi mga santo, di ba? At karamihan ng tao sa mundo na napapamahal sa hip-hop, napapasali sa hip-hop, parang essence ng kultura, yung pagkakaroon ng pagkakataon, baguhin yung sarili, makabawi, linisin yung pangalan, kung ano man. Syempre, si Zack, medyo alam niyo naman na, tapos kay Shaboy, wala sa, hindi pa rin mabura-bura ang imahe sa utak ng lahat yung pinagagawa niya nung Ahon 13 pero unti-unti niyang ginapang, pinaghirapan at napapakita sa lahat na hindi siya biro, hindi siya chambalero at baka ito na yung pagkakataon na hakbangin niya yung susunod na palapag na inakala ng mga tao na hindi siya deserving. Sana ito yung ganong klaseng matchup na mabaliktad nila kung ano man yung negatibong pagtingin nyo sa kanila.